Nagbabalik po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan pa rin po natin ay right to travel. Gusto ko itanong sa estudyante dito sa Kaliwakati dahil gumaganda ang ating ekonomiya. Yung prospects for the Philippines, mukhang talagang we can be one of the top economies in the world in the coming years. Kaya Veronica, sa tingin mo ba, ninanais pa rin ba ng marami sa ating mga kababayan na mga ibang bansa? You mean work, Yes. Tony Mark? Okay. For me, well, kasi sa akin, I'm a political science student in UP, and a lot of our students are taking up Master in International Studies, and a lot of them actually want to work abroad. So I feel that sometimes it's also depending on the course that they take, and if you actually studied college. On the other hand, yung normal Filipinos, I think mayroon pa rin kind of mentality that they want to go abroad and work there. Because at a certain level, parang ang tagal ng mentality na ano sa utak natin na there's greener pastures abroad, and at a certain level, you'll really earn lots of money. Kasi even though mag-improve yung economy natin, we still have a long way to go. The conversion of peso versus dollar, for example, or versus pounds would still be a lot higher. At pag kinonvert mo siya, malaking pera pa rin yun. So, it's really tempting for a lot of Filipinos to, especially there's a lot of job opportunities. Sa country kasi natin, medyo mataas yung unemployment rate din at a certain level now because and tempting na mga ibang bansa. If that's the case, yung mentality ka mo na greener pastures abroad, Patricia, what do you think will make Filipinos stay and work here in our country? I think yung job talaga na i-offer ng government, yung magagawang jobs ng government, ay kailangan talaga makater dun sa needs at sakto dun sa mga pinag-aaralan ng mga graduates. So napaka-importante na swak talaga yung jobs na makikreate itong government natin para rin hindi na umalis yung mga tao. Si Zel, yung reality na merong mga naaabuso, hindi ba yun nagde-discourage sa ating mga kababayan na magtrabaho abroad? I think it's the risk they take now when they go abroad. Kasi nga sabi niya kanina, it's the mentality of greener pastures abroad. And when na-achieve nila yung na-achieve nila, nakumita, nakaipon, you see them coming back at home di ba? Kaya tayo maraming mga balikbayan, bumabalik sila kasi nandito yung family na, it's where they grew up. So ang habol lang nila talaga abroad is for the money, for the job. But I think itong balita nga na hahanapan na ng proof of financial capacity. Detalye natin yun. Oo, yung talagang galit ay nanggaling dun sa mga netizens na nagta-travel as tourists. Tanungin po natin, Attorney Tan, ano-ano po ba yung mga hinihingi talaga standard ngayon sa mga nagta-travel palabas ng bansa na turista? Ang hinihingi lang po natin talaga ay ticket, return ticket, and valid passport. And identification po, para ma-identify natin kung sino nga yung person na magta-travel, kung siya nga yung sinasabi sa passport. Pero just in case po, kung if they fit the profile, pero kasi yung profile na yun, hindi pa naman po talaga sigurado yung ating immigration agent. Ano-ano pa po yung mga maaaring hingin para mapatunayan nila na sila talaga ay magtuturista? Just to clarify po muna, we file po. Kung ano lang po yung nakasulat sa guidelines namin, yun po yung sinusunod. So, hindi po namin pinoprofile yung mga travelers natin. So, going back to your question po, pag kailangan po i-prove nila na legitimate tourist sila, so kung kinakailangan, i-prove nila na kaya nilang i-finance yung travel nila, or meron pong mag-finance in their behalf. So, kunwari, estudyante, i-finance po ako ng mga magulang ko. Anong proof yun? Kung kinakailangan po, kasi pag estudyante naman po, kita naman, may ID na, tapos babalik naman talaga na. Pero kung wala pong may present na ID, sabihin na lang po nila kung saan sila nag-aaral and affidavit of support of their parents. Ang nabanggit kanina, Kathy, yung hinihinga ng proof, yung high risk na maging biktima ng trafficking. Tanong natin kay Attorney Reyes, sino-sino yon? Yung high risk, na pagtingin pa lang ng BI, high risk ito, para hindi kami ma-shoot dun sa high risk. Maging expert sa unang tingin mo pa lang kasi high risk. Kasi wala bang height requirement yun? Pag hindi ka lumagpas kasi ng gano'n, no? it depends on the purpose ng pag-travel niya. So, kung ang purpose, tsaka isa pa,
right then and there, hindi mo malalaman kung siya ay mata-traffic victim. Kasi maraming klase ng form ng trafficking. Andiyan dyan yung forced labor, yung pagkahinawakan ni employer yung kanyang passport at hindi siya pinapaalis under the new law, it's considered Trafficking na as po a yun. trafficking. Okay. Okay. Andyan yung pinomolestya, pinagpo-prostitute, yan nagiging bahagi rin niya ng trafficking. Kaya hindi mo masasabi ka agad pagka pinrofile ka sa immigration na ito possible na maging biktima ng trafficking ito. However, pagka in-interview mo na yan at malalaman mo, tapos wala pa siyang dokumento, wala siyang OEC, tourist ang kanyang hawak-hawak na visa, tapos wala siyang means of support, nobody will support that. Para bang maghihinala ka na kagad na parang ano ang gagawin nito sa ibang bansa? Unless may dala siyang bayong Hindi naman pwede magdala ng bayo ng pera kasi Hanggang $10,000 under the custom Oo. just declaration, kailangan ang dala mo hanggang 10,000 lang na pera. Hindi pwedeng ihigit doon. So, kailangan merong malalim na pag-i-interview, pagpo-profile dun sa aalis para malaman mo siya ay magiging possible victim of human trafficking. Attorney Tan, ito po bang mga guidelines na ito ay sang-ayon sa international standards? Ito rin po ba yung mga ginagawa ng Immigration Bureau sa ibang bansa? Hindi po ako familiar dun sa mga guidelines sa ibang bansa. Pero ito po ay pinag-aralan at suwasang-ayon po ito sa batas at sa ating constitution. Okay. Sir Lito, ang gusto ko itanong sa iyo ay, yung bang mga umaalis na Pilipino ngayon, yung po ba ay tinulak ng talagang pangangailangan at hindi makakain yung kanilang pamilya kung hindi sila mga ibang bansa? O tulak ito ng talagang gustong yumaman? Ibig sabihin, okay naman sila dito, sapat naman yung kinikita, nakakapag-aral, kumakain, pero gustong yumaman. Malaking diferensya po yun eh. Napakalaki po. Nung umalis ako noong 1980, sa loob ng eroplano, halos wala kang makitang kababaihan. Kalamitan sa amin ay skilled professionals. Sa ngayon, kung tingnan natin yung datos ng PUA, mas marami pong umalis ngayon ay babae na. At yung umalis na skilled and professionals in 2012 is only 54,000. The rest are female and mostly are skilled workers and household workers sila. And then, kung titingnan mo, saan sila nang galing? Nung mayroong datos kami nilabas, halos marami sa kanila galing sa Mindanao, Isabela, Pangasinan, ano? Yung mga household workers. So, and then most of them are either college level o nakatapos ng nakapag-graduate. So, dapat siguro itong tulong-tulong na pag-usapan natin dahil lumalabas yung 7.3 na GDP natin for 2013. At yung mga nakarang taon, halos number 2 na tayo sa China in terms of growth development eh. Kulang yung trickle down niya. Kaya hindi siya nakakapag-create ng jobs. Dahil kung titignan po natin, ang nakakapag-create ng job ngayon ay yung service sector. Ang kaya lang niya ibigay na trabaho ay yung tawag natin sa mga kabataan, endo-endo. Every 5 months, hanap ka uli ng trabaho mo. Ang kailangan natin ay trabahong permanente. At mangyayari lang po yan kung babalik uli yung mga industrial companies natin na wala po kasi lumipat na sa ibang bansa yung mga industrial complex natin. Dati-dati ang sapatos natin gawang Marikina. Ang dami natin mga factories noon, wala na. So, yun siguro ang dapat balikan natin. Yun nga yung isa sa mga ugat ng pag-alis ng ating mga kababayan. Pero kung marami namang mga legal na recruitment agencies, merong maayos na mga papel, gusto kong tanungin yung ating representative from POEA, Attorney Reyes, bakit po marami pa rin yung nagpupunta as tourist and then doon sila naghahanap ng trabaho? Mahirap po ba yung Marami yun. prosesong pinagdadaanan? Mahal po ba? Marami sa Dubai, attorney. Ang iniisip kasi nila yung madalian in discounting yung protection. Kasi kaya nga natin sila pinaprocess, dinodokumento natin sila para maproteksyonan sila because yung regulasyon natin going to protection and their skills determined yung karampatang protection din. Kaya ang POA lagi nasa focus niya, lagi nasa proteksyon ng manggagawang Pilipino. Bakit gusto nila? Gusto nila yung mabilis. Gusto nila yung walang hassle. Pero hindi nga iniisip ano ba magiging kahinat ng koron kung sakali ako'y mahuli? Nagtatrabaho ako ng walang sapat na dokumento. Yun ang masakit na mangyayari. Kaya nga pinipilit natin, ini-encourage natin, lahat sila ay
dumaan sa proseso. Attorney Reyes, gaano katagal po ba yung proseso? Mabilis lang po ang proseso. Maliban lamang doon sa accreditation na sinabi ni kasamang Lito, yung accreditation kasi, binubusisi namin ng husto yung mga laman ng kontrata na yun ba isang ayon sa regulasyon ng POA at ibig sabihin, consistent ba sa batas ng Pilipinas? Okay, mga ilang buwan po, just to give us an idea. Yung sa accreditation, Lahat-lahat po ng pero makaalis. sa processing po ng dokumento ng worker, assuming na meron na siyang accreditation, mabilis lang po yan. 1 or 2 days, tapos po yung proseso ng dokumento ng isang worker, whether it's a name hire or an agency hired worker. Okay, Kirby. Maraming salamat muli, Attorney Mark at Cathy. May katanungan yung ating mga kasama dito ating mga bisita dito sa studio. Si Den Polenyo may katanungan. Den? Ang tanong ko po kay Attorney Reyes po ng POEA, paano po ma-identify o paano malalaman ng isang mamamayan na illegal yung recruitment agency, yung recruitment agency at paano ba yung dapat na, at pangalawang tanong, ano yung dapat na matibay na aksyon na dapat gawin ng inyong ahensya para tuluyang mawala yung mga ganitong illegal recruitment agencies? Masakit man sabihin, hindi porket ikaw ay lisensyadong ahensya, ikaw ay sumusunod na sa patakaran. Kaya nga mayroong nilabas na 10 kautusan ng POA para ma-determine natin kung ang isang tao ay illegal recruiter o hindi. Hindi ko na isa-isahin yung 10 kautusan. Kung ang isang recruitment agency ay nangihingi ng placement fee na hihigit ang buwan, sweldo, automatic, hindi siya gumagawa ng ayon sa batas. Kasi isang ayon sa batas, ang placement fee ay katumbas lamang sa isang buwang na sweldo. Maliban na lamang kung ang trabahong ito ay hindi pinapahintulutan o pinagbabawal ang pagkongolekta ng placement fee katulad ng mga household service worker. Mahigpit ang panuntunan ng POA laban sa paniningil ng placement fee or anumang uri ng fee, directly or indirectly, sa mga household service worker. At meron tayong mga bansa na kung saan may mga bansa na kung saan as a matter of practice, law or system prohibits the collection of placement fee. Ngayon, kung na-determine mo, yung bansang yun ay hindi nangungulekta ng placement fee at si agency ay nangungulekta, isang determinasyon na yon na isang illegal. Isa pa, para madali nyo matukoy, hindi, nag-a-apply ka pa lamang, pinagme-medical ka na. Kahit po siya lisensyado kasi meron pong pamantayan kung kailan ka dapat masubmit for skill testing at saka medical examination. Dapat ka lamang isa lang sa skill testing or medical examination kung ikaw ay tinatawag na verified na. Kumbaga, sa mga nag-apply, meron ng pinili. Alright. Maraming salamat sa inyo, Attorney Reyes. May karagdagang katanungan pa yung ating kasama, si Ted Cordero. Ted? Good evening. Okay. Go ahead. I have a question for Attorney Elaine Tan po of Bureau of Immigration. Tatanong ka lang po, halimbawa po, harangin po ako ng isang immigration officer. Gusto ko po mag-travel abroad as a tourist. Pero bigla niya po akong harangin at sabihin na hindi ako pwede mag-travel abroad dahil wala naman akong pera. So, bigla pong sabay sabi niya sa akin ganito, kunwari po, kailangan i-prove mo na financially capable ka by paying a fee worth 50,000 or something or higher. Paano po natin mapoprotektahan yung mga Pilipino na malalagay po sa ganitong sitwasyon ng ganito pong klase ng pang-aabuso? Yung pong ganyan, hindi po talaga kami authorized at wala pong authority na binibigay sa mga immigration officer na mangolekta para po payagang makalabas yung ating mga travelers. So, ang pwede po nating magawa dyan ay i-note po natin yung immigration officer na nagsabi po ng naningil po sa inyo. Meron po silang nameplate dito at i-note po natin yon at isulat po natin sa ating commissioner. Pero nahassle na siya, attorney. Pwede pa rin ba siyang makaalis ng bansa? Siyempre, magbabayad siya ng rebooking fee sa hotel na ma-void yung kanyang reservation. Paano po yun? Pwede po namang agad siyang maki-coordinate po sa office namin, sa Office of the Commissioner. Kung agad-agad po na ganun po yung nangyari sa kanya, i-report niya po agad at pwede pong makalabas na rin siya sa scheduled flight niya kung may panahon pa po. Ang simpleng tanong, attorney, ano ang ginagawa ng ating ahensya para talagang mawala yung ganyang practice sa airport at siguro
at we can assure the public na walang ganyang pangungutong nangyayari sa airport? Sa ngayon po, strict po yung policy ng administration po ng immigration na bawal po talaga yung mga ganyang mga gawain. Unang-una po, meron tayong camera sa airport na nagmo-monitor. Namo-monitor po yan sa main office. At pangalawa po, meron na po kaming itinayong Board of Discipline. So kung meron pong mga concerns or parang sa palagay nyo po ay meron tayong mga immigration officer na lumalabas sa kanilang mga serbisyo, na lumalagpas po sa kanilang mga tungkulin, pwede po nating i-report. At pangatlo po, meron kaming mga training para i-remind ang ating mga immigration officer kung ano yung mga dapat nilang gawin at kung ano po yung mga hindi dapat. Yun, good manners and right conduct. Itong lahat ng usapin na ito, Mark, ay nag-ugat dahil nga para mapigilan yung paglaganap ng human trafficking sa ating bansa. Attorney Tan, how big is a problem yung human trafficking po? Ano po ba, may datos po ba kayo kung gaano karami ang nabibiktima nito at why is the immigration taking steps to curb this problem? Ang human trafficking po ay it's a worldwide problem. So dito po ina-address po natin to under the law na Anti-Human Trafficking in Persons Act of 2003. So meron pong interagency council na binubuo ng immigration at other agencies pa. Tapos nag-usap po kami kung ano yung mga dapat gawin sa mga ganito. Hindi po natin masabi kung gaano kalaki in terms of cases resolved or cases filed. Kasi po, meron naman po tayong mga iniiwasan mangyari. So, nababawasan po yon. So, pero generally, it's a large-scale syndicate. So tuloy-tuloy ang laban. Pero Cathy, I'm interested to ask itong mga scholar ng bayan. Kasi sa aking pakikipagkwentuhan sa aking mga kaibigan na nagtrabaho abroad, ang lagi nilang sinasabi, kung maganda yung buhay mo sa Pilipinas, stay there. Dahil mag-antay ka lang ng konti, the rest of your life, medyo maganda na. Kung sa Bisaya, pahayahay na ang buhay mo. Hindi kagaya doon, maglilinis ka ng kubeta mo, maglilinis ka ng kotse mo until you grow old. Hindi ba convincing itong mga statements na ganito para sa ating mga kababayan? Miss Manalo. Talaga sa family namin, ayaw talaga namin yung paniniwala namin, we don't really wanna work abroad because we really believe na mas masarap mabuhay dito sa Philippines and it's really better. Pero I feel that other Filipinos, especially for example, if you come from a not so well-off family, you don't feel na it's enough to live here in the Philippines. It's like there's limited resources and scarce resources actually and even job opportunities. Parang feeling mo, may ibang actually pamilya na kunwari yung nanay, okay lang sa kanya magpakahirap sa ibang bansa, like for example, become a domestic helper or have a blue-collar job, kahit na hindi siya professional work na white-collar job, just to be able to give lots of money to their family here in the Philippines. So, parang at a certain level, it also depends on your social economic class, whether or not you'll be convinced with the argument or not. Yung charity, no? Pero marami rin naman marami akong mga kaibigan na mga professionals, mga marketing specialists na nagpupunta abroad, meron silang housing. Yung mga kaibigan ko sa Singapore, meron silang pabahay doon, pakotse. Maganda ang kanilang buhay doon. If given the chance, ganitong offer, Patricia, grab it. No. Kasi talagang napaka-importante sa amin, lalo na sa mga graduates ng UP na pagsilbihan yung mga tao na Mga nagpaaral UP sa graduates yung tinutukoy ko, Mamaya. Sige, go ahead, Patricia. At napaka-importante na maibalik namin sa kanila yung pinaghirapan nila. Dahil nga subsidized yung tuition namin, napaka-importante na ipakita namin yung pasasalamat namin through working for these people. Ito kay sa ating Zel. Zel, gaano kadali ngayon kumuha ng passport? Gaano kadali ngayong bumiyahe? Yung sa passport, mabilis na lang kasi yung sa Bureau of Immigrations, meron na silang online na reservation kung kailan yung pupunta ka doon. DFA. DFA. Sa DFA pala, yung para sa picture na lang. So, parang ilang weeks lang makukuha mo na yung passport mo. So, sobrang bilis lang. Sa gaano kahirap naman mag-travel, pag nag-internet ka, pwede mong i-key in yung search na how to travel without spending a lot. So, ano na
na lang, within the country, makakapag-travel ka ng konting pera lang yung meron ka. What more abroad, di ba? Gusto ko lang i-bring up ito kasi last time na nagka-special forum tayo, na-discuss yung issue ng MH370, That's right, yung oo. nawawalang Malaysian airline. And meron din kasing issues doon about yung dun sa safe travel. That's right. Sa Bureau of Immigration po, Attorney Tan, meron po kasing mga dalawang nakalusot doon na fake passports ang ginamit. What is the Bureau of Immigration doing here in the Philippines para po maiwasan yung ganitong pangyayari? Kasi doon po isang flight lang, dalawa agad. Sa amin po sa Bureau, tinitrain po namin ang aming immigration officers to identify persons and distinguish kung sino talaga yung nakalagay sa passport na picture at kung sino yung hindi. Kasi minsan kambal yun or kapatid na kamukhang kamukha talaga. So, pwedeng fraudulent yun. So, meron pong ways to check po, to verify the identity of the person. Tapos pangalawa po, kung mga stolen passports or lost passports, nino-note po namin yan para mamomonitor po namin kung sakaling gamitin ng ibang tao, matche-check po namin. Attorney Tan, how do you check? Kasi nagtaka po ang Interpol. Sinabi nila meron naman daw silang pinoprovide na database dito sa mga stolen passports. Do we have access to this database? Nagsasend po ng information yung Interpol, if ever, and DFA kung about stolen passports, and we encode it in our system po. Alright, at marami pa po kaming pag-uusapan dito sa Right to Travel na special forum natin sa aming pagbabalik.